Magandang hapon mga kamag-aral. Ngayon ay pag-uusapan natin ang patakarang pisikal. Ano nga ba ang patakarang pisikal? Tumutukoy sa mga hakbang at desisyon sa pamahalaan kaugnay sa kita at gastusin nito. Upang maimpluwensyahan ang ekonomiya ng bansa, ang pangunahing layunin nito ay mapanatili at ang katatagan ng ekonomiya, ng palagawang produksyon, makalikha ng trabaho, at mapanatili ang mababang antas ng inflasyon. May kakayahan rin itong baguhin ang buwis at pag-utang. Halimbawa na lamang noong itinaas ang buwis upang mabayaran ang utang ng Pilipinas. Mga layunin patakarang piskal. May iba't ibang layunin ang patakarang piskal. Isa na doon ang pagpapanatili ng ekonomikong katatagan. Ito ay ang pagtugon sa mga isyung tulad ng inflasyon, kawalayan ng trabaho at resesyon. Pagpapalago ng ekonomiya. Ito naman ang pagpapasigla sa ekonomiya pamamagitan ng pamumunuhan sa infrastruktura, edukasyon at serbisyong panlipunan. At panghuli, ang pagpapabuti ng pamamahagi ng yaman. Dito binabalanse ang yaman lipunan sa pamamagitan ng progresibong pagbubuwis at mga serbisyong panlipunan. Kung may iba't ibang layunin ng patakarang piskal, mayroon din itong mga epekto sa mga ekonomiya. Maaaring mapabilis ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtaas ng paggastos o pagbaba ng buwis. Pwede mabawasan ang inflasyon sa pamamagitan ng pagpigil sa paggastos at pagtaas ng buwis. Sa trabaho, ang expansionary policy ay maaaring magdulot ng mas maraming trabaho. Ang constructionary policy naman ay maaaring magdulot ng pagbaba ng trabaho. Pag-uusapan naman natin ngayon ang dalawang pangunahing bahagi ng patakarang piskal. Una dito ang gastos o expenditure. Tumutukoy ito sa mga bagay kung saan ginagastos ang buwis na nakokolekta ng pamahalaan. Mga halimbawa nito ay edukasyon, serbisyong pangkalusugan, mga infrastruktura, at iba pang serbisyong pampubliko. Ikalawa naman ang buwis o tax. Layunin nitong pondo ng isang sektor ng pamahalaan at mga programa nito. Kapag hindi sapat ang kita ng pamahalaan, ay pwede nilang pataasin ang buwis upang madagdagan ang kanilang kita. May iba't ibang uri tayo ng buwis. Buwis ayon sa layunin. Una dito ay ang buwis para kumita o revenue generation. Ito ay ang buwis na ipinapataw ng pamahalaan upang makakuha ng pondo. Halimbawa nito ay ang sales tax at income tax. Buwis para magregularisa o regulatory. Pinapataw naman ito upang mabawasan ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. Halimbawa nito ay excise tax. Buwis para magsilbing proteksyon. Ito naman ay ginagamit upang mapangalagaan ang interes ng sektor mula sa pamahalaan o proteksyon para sa mga lokal na ekonomiya laban sa mga dayuhang kompetisyon. Sa mga halimbawa nito ay ang mga taripa. Ikalawa naman ay ang buwis ayon sa sinong apektado. Tuwiran o direct. Ipinapataw itong direkta sa mga bahay kalakal o mamamayan. Halimbawa nito ay ang withholding tax. Dituwiran o indirect. Ito ay ipinapataw sa mga kalakal o serbisyo na hindi tuwirang ipinapataw sa mga individual. Isang halimbawa nito ay ang value-added tax. Ikatlo at panghuli naman ang buwis ayon sa porsyentong ipinapataw. Una dito ay ang buwis na proportional. Pare-pareho ang buwis na ipinapataw anumang estado mo sa buhay. Progresibo o progressive. Tumataas ang buwis na binabayaran habang tumataas ang kita ng isang individual o korporasyon. Buwis na regresibo o regressive tax. Bumababa ang buwis na binabayaran habang tumataas ang kita.
Magandang halimbawa nito ay ang ad valorem. Ang naipon na pondo ng pamahalaan ay ginagastos ayon sa inihandang pambansang budget. Ito ay kabuuang plano na maaaring pagkagastusan ng pamahalaan sa loob ng isang taon. Kapag pantay ang kita at gastusin, mayroon balanse ang budget. Ngunit kapag mas mataas ang gastusin kaysa sa kita ay mayroong budget deficit. Kakailanganin na bawasan ang pondo ng ibang sektor, mag-utang. Kapag naman mas mataas ang pondo ng pamahalaan kaysa sa gastusin ay mayroong budget surplus. Ibig sabihin nito, maraming budget ang pamahalaan at nakakaroon tayo ng savings. Ngayon, dadako naman tayo sa dalawang uri ng patakarang piskal. Una ay ang patakarang ekspansyonaryo. Ito ay ginagamit kapag mabagal o nasa resesyon ang isang bansa. Ibaba ng pamahalaan ng buwis at palalakasin ang paggastos ng pamahalaan. Halimbawa nito ay noong presidente pa si former President Rodrigo Roa Duterte. Halos walang trabaho ang mga Pilipino noon kaya sinagawa niya ang project ng Build upang subigla muli ang Pilipinas. Susunod na naman ang patakarang konstruksyonaryo. Ginamit naman ito kapag sobrang taas ng ekonomiya at nagkakaroon ng inflation. Babawasan ng pamahalaan ang gastusin at itataas ang buwis. Magiging resulta ito ng pagbaba ng demand at magiging balanse muli ang ekonomiya. Sa kabuuan, ang patakarang piskal ay mahalaga sa pagpapabuti ng ekonomiya ng isang bansa. Sa pamamagitan ng balanseng kita at paggastos, natutulungan nitong matugunan ang mga suliraning pang-ekonomiya at mapanatili ang kaayusan ng pananalapi ng pamahalaan. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.